Hinubad ng babae ang kanyang mga guwantes, 3 daliri lang ang nabunyag ng nakakagulat. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang sapatos, at 1 daliri lang ang naroon ng nakakagulat. Sumunod, hinubad niya ang peluka sa kanyang ulo, at naging isang matapang na tao. Inutusan niya ang ibang mga babae sa madla na gawin din yun. Habang naglalakad siya papunta sa podium, ibinubuka ang kanyang bibig. Ibinuka ang 12 ng mga ngipin. Sa wakas ay ipinakita ng grupo ng mga mangkukulam ang kanilang tunay na mga mukha na nagtipon sa bulwagang ito. Pinag-uusapan ang kanilang plano na lipulin ang lahat ng mga bata sa mundo. Dahil likas na kinasusuklaman ng mga mangkukulam ang amoy ng mga bata. Hindi inaasahan, may isang batang lalaki na nagtatago sa ilalim ng podium. Maingat na itinatago ang kanyang mga alagang milya sa kanyang mga bisig. Mula sa mga puwang sa mga tabla na kahoy, nakita niya ang mangkukulam na kumakain ng mga insekto na hinugot mula sa kanyang anit. Natatakot ang batang lalaki na pinipigilan ang kanyang hininga, ngunit hindi niya makontrol ang amoy sa kanyang katawan. Naamoy ito ng mangkukulam sa itaas. Agad na lumaki kasunod ng amoy pataas. Nakumpirma niyang ang baho ay nagmumula sa ilalim ng plataporma. At itinaas niya ito na nagpabaliktad sa plataporma at nadurog ito. Ngunit wala siyang nakita. Nagtago na ang bata sa kalapit na tubo ng bentilasyon. Sinundan ng mangkukulam ang amoy na lumilipad palapit. Sa isang kritikal na sandali, isa pang batang lalaki sa labas ng pinto ang pumasok at iniligtas siya. Pagpasok ng bata sa pinto, ang mangkukulam ay bumalik na sa isang normal na tao. May hawak pa ring tsokolate para akitin ng bata. Hindi inaasahan, natuklasan ng mataba na batang lalaki na hindi ito sapat, kaya walang nagawa ang mangkukulam kundi gawing 6 ang isang piraso. Dahil dito, pagkatapos kumain ng bata, gusto pa rin ito ng higit. Huminga ang mangkukulam ng 6 pang piraso ng tsokolate para mag-aksaya ng oras. Pagkalipas ng 10 segundo, gumana ang gayuma sa loob ng tiyan ng bata. Umuso ang hangin ng bata. Pagkatapos ay nagliyab ang kanyang puwitan, at pumailang lang siya sa langit. Naiwan na lamang ang kanyang damit na naglalabas ng usok na bumabagsak sa lupa. Nang gumapang siya palabas ng kanyang damit, hindi niya namalaya na naging daga na pala siya, at natapakan ng daan-daang sapatos na may mataas na takong sa takot. Ang batang lalaki sa loob ng ventilation duct, na pinapanood siyang desperadong tumatakas ay biglang nakita ang kanyang alagang daga na mabilis na lumabas ng vent. Kinaladkad ang bata sa buntot pabalik sa ligtas na lugar, habang ang bata sa loob ay gulat na gulat pa rin. Napansin siya ng mangkukulam at pilit siyang kinaladkad palabas ng ventilation duct. Balak din niyang gawing daga ang bata. Kumuha ang mangkukulam ng masarap na soda at ibinuhos ito sa tainga ng bata. Pagkalipas ng 3 patak, ang ulo ng bata ay naglabas ng lilang usok. Ang kanyang mga butas ay sumisipol. Matapos magkumbulsyon sa buong katawan niya, bigla siyang lumipad sa kalangitan. Hindi lamang siya lumiit, kundi tumubo rin siya ng balahibo. Naiwan na lamang ang kanyang mga damit na lumulutang sa lupa. Nahirapan ang bata na gumapang palabas ng kanyang damit para lamang matuklasan na siya ay naging isang maliit na daga. Ang takot na daga ay tumakbo palayo dala ang mabalahibong mga paa nito. Ngunit naabutan pa rin ng mangkukulam na nakahawak sa buntot nito. Mabilis siyang tumawag ng ibang mga daga para humingi ng tulong. Sumugod ang puting daga at kinagat ang kamay ng mangkukulam, na naging dahilan upang mapasigaw ito sa sakit, at aksidenteng nataman ang sarili. Hindi inaasahan, hinabol sila ng mangkukulam. Ang kanyang kamay ay mahiwagang iniunat sa butas ng hangin upang mahuli ang mga daga. Nakita ng maliit na daga ang matambok na daga na nahuhuli. Agad na pinaalalahanan siyang tumakbo gamit ang lahat ng 4 na paa. Muntik na nilang maiwasan ang higanteng kamay ng mangkukulam. Ngunit may isang bentilador na nakaharang sa dulo ng tubo ng bentilasyon. Mabilis na sumigaw ang maliit na daga para tumalon ang matambok na daga. Matagumpay na nalagpasan ng lahat ang bakal na plato. Ang humahabol na higanteng kamay ay agad na natangay ng electric fan na nagtulak sa mangkukulam na iurong ang kanyang braso, na nagbigay sa 3 daga ng oras upang makatakas. Hindi inaasahan, ang huling daan palabas sa kusina na natuklasan dito ay hindi mas mabuti kaysa sa pagkahuli ng mangkukulam. Sa sandaling ito, nakakita ang maliit na daga ng isa pang butas sa kabila ng kusina. Mabilis niyang inakay ang 2 pa upang umakyat sa metal na frame. Matagumpay na inabot ang kabilang dulo ng tubo ng kusina. Planuhin niyang dalhin ang lahat sa ika-4 na palapag ng hotel.
upang hanapin ang kanyang lola dahil ang kanyang lola ay isang salamangkero at tanging ang lola lamang ang maniniwala sa kanyang mga salita. Mabilis siyang pumasok sa elevator kasama ang dalawa pa. Sa wakas ay natagpuan ng maliit na daga ang pinto ng kanyang lola. Nang bigla siyang kumatok sa pinto, napagtanto niya na ang lakas ng isang daga ay para buksan ang pinto ng kanyang lola. Ang tanging nagawa niya lang ay pindutin ang doorbell. Ngayon, ligtas nang makakabalik ang tatlong daga sa kanilang pinanggalingan. Hindi inaasahan, nakita sila ng isang tagalinis pabalik. At naglabas ang tagalinis ng screen na humahabol sa kanila gamit ang Wallace at nagwala. Buti na lang at matalino ang maliliit na Milya. Sa sandaling yon, binuksan ng kanyang lola ang pinto. Hinayaan niyang magmadali ang lahat na pumasok sa silid. Hinintay niyang umalis ang tagalinis, pagkatapos ay sumigaw at nag-screen upang makuha ang atensyon ng kanyang lola, at tumalon sa kamay nito. Ibinalita ng maliit na daga sa kanyang lola ang tungkol sa paggamit ng Gayuma para gawing daga ang mga bata. Hindi inaasahan, ang daga na nakatira sa ibaba ng kanyang lola. Hindi niya matiis na panoorin ang lahat ng mga bata na maging daga. Nagpasya ang kanyang lola na nakawin ng Gayuma gamit ang isang maliit na daga at gumawa ng panlunas. Humingi ng tulong ang kanyang lola sa maliit na daga na magnakaw ng isang bagay. Inilagay niya ang maliit na daga sa loob ng isang kalahating ginuhit na medyas. Pagkatapos ay hinawakan ang dulo ng sinulid ng medyas at dahan-daang ibinaba ito sa balkonahe sa ibaba. Pagdating ng medyas sa lupa, ang maliit na daga sa loob ay mabilis na lumabas. Mabilis siyang umakyat sa sofa sa silid. Pagkatapos ihagis ang unan sa lupa, inapakan niya ang unan at tumalon sa mesa. Gusto niyang nakawin ng mahiwagang Gayuma sa mesa na may amoy na umaakit sa kanya. Umakyat siya sa gilid ng plato kung saan naroon ang Gayuma. Ginamit niya ang kanyang dalawang kuko upang hilahin ito at ang Gayuma ay itinapon sa lupa. Sa sandaling ito, may pumasok sa silid. Ninakaw niya ang Gayuma at nagtago sa ilalim ng kama. Hindi inaasahan, nakita niya ang isang babaeng may isang daliri lamang sa paa. Ang kakaibang mangkukulam na pumilit sa kanya na inumin ang Gayuma ay direktang naging isang maliit na daga mula sa isang batang lalaki. Kaya naman siya pumunta para nakawin ng Gayuma para makagawa ng panlunas. Sinasamantala ang atensyon ng mga mangkukulam. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa medyas na may Gayuma. Hinayla pataas ng kanyang lola ang medyas. Nahawakan ng mangkukulam ang maliit na daga nang makarating siya sa kalagitnaan. Hindi nang ahas gumalaw ang takot na maliit na daga. Mabuti na lang at matalino si Lola dahil alam niyang ayaw ng mangkukulam sa mga bata. Maling sinabi niya na medyas iyon ng kanyang apo. Matagumpay niyang napabitaw ang mangkukulam sa kanyang pagkakahawak dahil sa pandidiri. Sa wakas ay naitaas ang medyas at mabilis na dinala ng maliit na daga ang Gayuma sa kanyang lola, at hinayaan ang kanyang lola na tumulong sa paggawa ng panlunas. Hindi inaasahan, nagdagdag si Lola ng mga patak ng mahalagang langis. Pasunod na dahilan para gumalaw ang Gayuma. Sa pag-aakalang magtatagumpay ito sa unang pagsubok. Diretso na naging itim ang Gayuma at mas lalong naging lason. Hindi na siya at ang iba pa ay naging mga bata. Ngunit kung hindi nila pipigilan ang mangkukulam sa paggamit ng Gayuma, lahat ng mga bata sa mundo ay magiging mga daga. Kaya nagkaroon ng matapang na ideya ang maliit na daga. Gusto niyang ibuhos ang Gayuma sa sopas na iinumin ng mangkukulam. Tahimik siyang pumasok sa kusina. Inilagay ang Gayuma sa sandok ng sopas. Hanggat itinaas niya ang isang dulo ng sandok, dadulas ang Gayuma pababa sa kabilang dulo ng sandok. Kaya naman tumatalo na ngayon ang maliit na daga. Maayos na sinisipa ang Gayuma papunta sa sopas. Sunod, kailangan na lang niyang magtago sa bag ng kanyang lola. Sinundan ang kanyang lola sa restoran para manood ng palabas. Sa hindi inaasahan, sinamantala niya ang tamang pagkakataon. Ngayon, 12 ng mga mangkukulam ang nagtipon para sa hapunan at sopas. Di nagtagal, isang mangkukulam ang nanginig at lumipad paitaas. Naging daga at natamba. Pagkatapos ay sa mga segundo at sa pangatlo, ang mga mangkukulam sa restoran ay naging mga daga at nagtakbuhan. Maliban sa mangkukulam na may mataas na ranggo, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong uminom ng sopas. Ngunit hindi rin niya mailigtas ang kanyang mga kasama. Natakot si Lola na baka mapansin siya ng mangkukulam at mahuli siya, kaya mabilis siyang nakatakas palabas ng restoran. Sinamantala ang pagkakataon, nagmadali siyang pumunta sa kwarto ng mangkukulam para alisin ang natitirang Gayuma. Hindi inaasahan, naabutan siya ng mangkukulam na dumating. Nang makita ang kanyang mga kamay na walang katapusang nakaunat,
na halos mapunit ang sarili. Mabilis na humingi ng tulong ang lola sa maliit na daga. Sumigaw ang maliit na daga sa kanyang mga kasama. Naitulak ng mahigpit ang bitag ng daga sa lupa sa paligid ng paa ng mangkukulam. Sinamantala ang sakit at malalakas na sigaw ng mangkukulam. Hawak niya ang gayuma at tumalon. Matagumpay na napalunok ng mangkukulam ang gayuma. Hinawakan niya ang peluka nito bilang parachute at ligtas na lumapag. Dumating ang karma ng mangkukulam. Lumipad din ito sa kalangitan at nag-anyong daga. Ngunit lumingon ang maliit na daga at nakita na ang mangkukulam ngayon ay mas malaki pa sa bola ng basket at hinahabol pa rin ito para kumagad. Mabuti na lang at mabilis siyang tinakpan ni Lola ng isang plorera ng bulaklak. At sa wakas ay naiwasan ang krisis. Binuksan ni Lola ang malita ng mangkukulam upang sirain ang gayuma. Ngunit hindi inaasahang natagpuan ang formula para sa panlunas. Ginantimpalaan ang kabaitan ng maliit na daga. At masayang dinala ng lahat ang malita. Bago umalis, hindi nila nakalimutang ilabas ang alagang hayop ng mangkukulam sa Caper Company.